Isang magandang gabi po muli sa inyong lahat. Latest weather update po muli tayo, pero bago tayo magpatuloy, pa-like and subscribe para mamaya po ma-update ko po ulit kayo sa ating weather update. So as of now, patuloy pa rin po natin binabantayan. Ito nga pong active LPA na ngayon nga po estimated na rin na 1,155 southeast of Eastern Mindanao po yan. Yan po yung active LPA nung nakaraan lamang po yung bagyong Kabayan. So ngayon po mahina naman ang kanyang hangin, which is pumapalo sa 30 to 35 kilometers ang lakas ng hangin niya. Pa-northwestward pa rin po ang kilo sa bilis na 10 kilometers per hour. Pero wala po itong direktang epekto na ngayon or walang eksaktong epekto sa ating bansang Pilipinas dahil nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero may binabantayan po tayo dito, panibago pong active LPA. Makikita nyo naman sa ating live radar, ito pong magkadikit na dot. Kasama pa po itong isang nasa baba, Itong nasa baba po, ito po yung Super Typhoon Mal na which is humina na nga po paunti-unti. Ang nakakatakot lamang po dito, yung direksyon niya po ipapalapit dito, patumbok po sa ating Philippine Area of Responsibility, and hopefully nga malusaw po ito or matunaw, dahil siyempre nakakapangamba dyan. Yung extension po ng lakas ng typhoon na yan ay posibleng itulak papalapit po yung mga active LPA sa ating Philippine Area of Responsibility. So ngayon po ang nakakaapekto po sa atin ngayon, especially sa Luzon, Visayas at Mindanao, ay ang tinatawag pa rin po natin na shear line at northeast monsoon hanging amihan po, at malamig-lamig po yan kapag sinamahan po ng malakas at patuloy na pag-uulan. So as of now, hindi pa rin natin inaalis yung posibilidad nga po na itong active LPA nga po, which is 1,155 kilometers southeastern Mindanao po. So ngayon maging maingat pa rin po tayo dahil hindi pa rin tayo nakakasigurado na ito nga pong active LPA hindi na babalik bilang isang ganap na bagyo. So maging I'm ready po tayo sa mga posibilidad na mangyari, especially po ngayon hapon po hanggang sa gabi ay mag-ingat po pa rin yung mga babiyahe po dyan, yung mga alis kahit gabi na, ugaliin po magdala ng payong jacket at kapote in case po magkaroon ng rainfall shower or mga localized thunderstorm, ay handa po tayo sa pag-uulan. Gayun din po, pinag-iingat din po yung lugar na mababa sa Metro Manila, yung laging binabaha dyan. Kapag meron po tayong hypnosis ng rainfall shower, automatically kapag kabarado yung mga kanal, mga estero, ay magkakaroon po ng pagbabaha. Mag-ingat din po yung mga prone po sa landslide area, at nakikita nyo yung matataas na lugar po sa ilang bahagi po sa Mindanao, Visayas at sa bandang Luzon. Kapag alam po natin may patuloy na pag-uulan, check natin mabuti ang hypnosis kung ito nga ba yung rainfall shower or mahina pag-uulan lang, maging ready po tayo. So marami tayong kaganapan na dapat bantayan dahil ngayon nga po kahit wala pong nakapasok na sama ng panahon sa ating Philippine Area of Responsibility, ay hindi po tayo pwedeng maging kampante. Ano man po kasing oras or anumang oras ay posible pong may mabuong active LPA sa labas man or sa loob man po ng Philippine Area of Responsibility. So maging responsable po tayo sa ating mga ginagawa, Kaya naman maging handa tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon ngayon dahil nga po nasa rainy season tayo, expected po natin bago po matapos ang buwan po ng Nobyembre, 2 hanggang 3 bagyo pa ang posibleng pumasok. So maging handa po tayo, at tulad ng aking sinasabi, maging I'm ready sa bawat posibilidad dahil never and never po mapirepredict ang galaw ng bagyo or ng panahon. Kaya naman po ako'y nakikiusap sa inyo, paki-like, subscribe, and pahit na rin po ng notification bell. Paki-share po sa ating mga loved ones sa hindi po nakakaalam ng ating weather condition. Napaka-importante pong alam nila ang lagay ng panahon para kung may makalakad sila ay makapag-ready sila at makapagdala ng payong, jacket o kaya naman po kapote. So please don't forget po to like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po sa inyong lahat.